Hello po muli mga kababayan, nagbabalik po inyong lingkod, si Kamano po dito sa Tambayang Makabayan. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw sa ating lahat. Saan man pong sulok ng mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Samahan niyo po ako, umpisahan natin, komentuhan po natin yung naging pahayag po ng ating Vice President. At syempre po yung pag-take over po ng Ombudsman po sa mga issue, nangyayari po sa issue na talagang walang lubay na po. Napakatagal na po pinag-uusapan ang mga bintang sa Vice President na gawa-gawang issue yata mga katambay. Kaya hindi na nakatiis ang Ombudsman mga katambay. Unahin po nating painggan po ang ating Vice President mga katambay. Ang pahayag po, ito po, painggan po natin sa balita. Magandang hapon, Jed. May naging mensahe ba ang pangalawang Pangulo ngayong araw kaugnay sa di niya pagpapakita sa NBI at sa iba pang mga issue? Magandang hapon din, June, ay hindi rin nga nagpakita si Vice President Sara Duterte sa media ngayong araw matapos hindi rin nga magpakitang personal sa National Bureau of Investigation para sagutin ang sabinang isinilbi sa kanya noong Martes. Mag-aalas 5 ng hapon nang maglabas ng video message sa kanyang social media account ng pangalawang Pangulo. Hindi ito para sagutin ang mga issue na iniugnay sa kanya, kundi para pasalamatan ang lahat ng taong tumutulong sa kanya at sa Office of the Vice President. The Office of the Vice President would like to express our deepest gratitude to all the lawyers, doctors, and other professionals who are helping the personnel affected by the ongoing crisis in the office. Dagdag pa ni VP Duterte, ang mga legal na dokumento ay nasa kanilang mga abogado na at ang mga pasyente o OVP staff na kasalukuyan pa rin nasa Veterans Memorial Medical Center ay nasa pangangalaga ng mga doktor. Aniya ang suportang kanilang natatanggap ay siyang nagbibigay daan upang maipagpatuloy nila ang kanilang mga trabaho sa opisina ng Vice Presidente. Siniguro rin ni VP Sara ang patuloy na paglilingkod niya sa sambayan ng Pilipino. We assure the Filipino people that even in times of crisis and without resources, we shall stand tall, strong, and resilient in our service to the Filipino people. We will not break. Samantala, nagpakita ng suporta si Senator Ronald Bato de la Rosa kay VP Duterte sa kabila ng hindi nito pagsipot sa NBI ngayong araw. Paliwanag ng senador na handa naman ng pangalawang Pangulo sa anumang investigasyon na gagawin ng NBI. Hindi naman niya sinabi na hindi siya magpapaimbestiga. Kung hindi siya makarating doon, then the NBI can go to her office to conduct the investigation. As I've said, he is not placing herself above the law. She's open. She's open for investigation. And all NBI has to do is to go to her office. Mag-conduct ng investigation. Wala namang problema doon. Yan po mga tambay, ang pahayag po ng Vice President. Talagang nakikita niyo po yung pagiging strong leader ng Vice President. Tatak Duterte, mga katambay. Isunod naman po natin pakinggan ang posibilidad po, posibleng pag-take over na po ng Ombudsman sa mga nangyayari pong issue, lalo po sa Vice President. Kasi ang ating bansa ay nalalagay na po sa sobrang kahihiyan, mga katambay. Kaya ang Ombudsman ay aaksyon na po, mga katambay, sa mga pinaggagawa po ng ating mga politiko, lalo ang Kongreso. Nagiging kahiya-hiya na po kasi sa nakikita ng Ombudsman. Parang hindi yata nila alam o maalam sa batas. Napakarami kasing batas na nilalabag. Ang institusyon po yata ng Kamara, mga katambay. Painggan po natin ang balita po. That is their prerogative. We will respect them. Karapatan ng Ombudsman na sabihin na pwede nilang hawakan ang investigasyon kay Vice President Sara Duterte sa halip na ang National Bureau of Investigation o NBI. Kaugnay ito sa issue ng umano'y pagbabanta ni VP Sara kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Department of Justice o DOJ Undersecretary Jesse Andres, iginagalang nila ang pahayag ni Ombudsman Samuel Martires hinggil dito.
Dagdag pa nito, nagkaroon na sila ng ugnayan sa tanggapan ni Ombudsman Martires. Nag-communicate na po ako para hindi po through media but directly po sa opisina niya. Wala pong problema. Ako po ay rumerespeto. Ganun lang po. Pero nilinaw ng DOJ official na patuloy silang maninindigan pagdating sa pagtataguyod ng hustisya at pagpapatupad ng batas. Ganun pa man, sa gitna ng lahat ng nangyayari, ang DOJ po will continue to stand up for justice, national security, and the rule of law. Sabi naman ng NBI, handa silang makipagtulungan sa ombudsman kung sila ang mag-iimbestiga sa issue. For example, itong particular case na to, the threatening remarks was done because of her office. The ombudsman can take over. Pero sabi na nga ni Ombudsman Martires, it looks like yung threatening remarks na ginawa niya na yun out of her personal capacity, hindi in connection with his office, her office as a Vice President. Samantala, sa issue naman ng impeachment complaint, ayon sa ilang House Leader o mambabatas ng Kamara, hindi ito kasama sa kanilang agenda o napag-uusapan man. Dagdag pa ni Congressman Jefferson Kunghon, galing mismo sa Vice Presidente ang issue ng impeachment. Ang nagbabanggit lang na Yan po mga tambay, huwag na natin pasikatin ng Congressman Kukun, mga tambay. Ayan po, yan po naman ang pahayag po ng DOJ mga katambay, ang kanilang undersecretary mga katambay. Talagang parang masama loob mga katambay. Masama loob, pati ang NBI mga katambay, mukhang masama loob at magte-take over ang ombudsman. Bakit kaya? Dahil hindi kaya nila magagawa yung sinasabing plano, yung mga nasa script. Kasi take over na po ombudsman eh. Kasi pati sila, pwedeng imbestigahan ng ombudsman, pati DOJ, lahat ng ahensya, mga tambay. Independent po ang ombudsman. Pati po Pangulo, lahat pwedeng imbestigahan ng ombudsman, mga katambay. Kasi napakarami rin po umuugong sa social media. Lalo po yung mga detractors po at yung mga trolls ng Vice President. Napakarami pong ang daming comment, ang daming kesyo wala raw mangyayari sa investigasyon dahil daw si Ombudsman Samuel Martires ay appointee daw po ng dating Pangulong Duterte. Nakita niyo po 'yon? Pagka-appointed ng dating Pangulong Duterte, masamang ombudsman na, ganun po ba? Masamang tao na. Hindi na dapat pagkatiwalaan. Kailangan puro appointee ng Pangulong Marcos ang mga matitino na magsisilbi sa bayan. Ganun po ba? Wala tayong asahan. Trolls nga eh. Saka baka nakakatanggap ng panchicha o sinasabing malalaking pera kaya. Di umano, mga katamay. Painggan natin, bago natin komento si Vice President. Kaya po masama ang loob po nila sa kay Ombudsman Sam Martires. Kasi ganito po kasi yon. Kaya masama ang loob kasi nila. Kasi pinaliwanag kasi ni Ombudsman Martires yung mga issue po na pinupukol nila na napakatagal na panahon na. Taon na, mga tamay. Magto-2025 na tayo. Nalapit na. Hindi pa rin sila makamove on sa confidential fund ang institusyon po ng Kamara. Painggan po natin ang pagbanat po at supalpal. Sinupalpal niya po yung komuniste, yung grupo po ng Makabayan Black, yung convicted po ng child abuse. Na ito po ang magandang paliwanag niya po about sa confidential fund. Isama po natin sa topic. Pag na-require niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo, ay hindi na ho confidential fund yun. Tama. Kasi just like Mr. Chair, gusto ko lang pong doon. Kasi nire-require po yon ng joint circular. So hindi po pwedeng kasi meron po tayong joint circular 2015 regarding sa confidential fund. Pero hindi po nakakatawa na sabihin natin na hindi tayo nagsasubmit ng mga resibo. So I beg to disagree po, kailangan din natin mag-follow po doon sa JC 2015.
pagpaunmanhin po ninyo, pero mula po na ako'y maging ombudsman, wala po nagsabi sa akin na mag-submit po kami ng resibo dahil paano ko po reresibuhan ang isang intelligence officer na sinuyo ko tingnan ang isang bagay o isang kaso. Ano ho resibo ilalagay ko doon? Paano ho ililiquidate sa akin ng intel officer? Tama. If I get a safe house, magtataka pa ho kayo, ba't ako kumuha ng safe house? Baka naman yung safe house na yan ay hindi totoong safe house, kundi motel. I mean, I really don't know. But if that is the case, na pag-uusapan po natin, pag-aawayan natin ng confidential fund, then, alisin ho nyo sa budget namin yung confidential fund. As I said, we can survive. I can continue investigation cases. We just smiling at my friends at the ISAF and some other investigation agencies. Madali lang po yun eh. I call my friends in the provinces, I call some police officers in the provinces, I ask them for their support. Kung kailangan mag-utos sila ng tao para i-verify kung totoo ito, din doon po kami gumagastos ng transportation expense ng pagkain ng tao. So paano ililiquidate po sa amin yon? Paano kami mag-submit ng resibo? Napakahirap po yata noon na mag-submit kami ng resibo. At siguro wala namang papayag din sa amin na intel officer na pag binigyan ko ng 50,000 pesos o i-liquidate mo sa akin, na tuwing sakay niya ng taxi, kung siya ay may, which I did it before, na pinamanmanan ako sa empleyado ng ombudsman, pinasundan ko, abay, siguro may hirapan yung intel officer na every now and then bibigay sa akin yung mga resibo ng gasolina. At pag niliquidate ko yung resibo ng gasolina na yon as my own expense, baka sabihin ng COA, hindi pwede kasi hindi ka pwede mag-claim ng gasoline expense because you have your transportation allowance. So I don't think a receipt is important. What is needed is that we make a certification, we issue a certification to the effect that we have spent the confidential fund for purposes of investigation of cases. Bakit po kami nakakatipid? Noong araw po, kuminsan lumalakad po na investigador 5. Yung 5 pong yun binawasan ko. Kasi ang aking full support. Yan po mga tambay, nakita niyo po, galit na galit si Franz Castro pa, di ba? Mga tambay, galit na galit dahil nga sa confidential fund, pero pinaliwanag po ni Ombudsman Martires, mga katambay, about sa confidential. Confidential nga eh. Bakit niya magbibigay ng resibo? Saka binigay niya yung dahilan. Napakahirap, di ba? Liquidate lahat ng expenses, lalo yung mga mag-iimbestiga. Baka wala na mag-iimbestiga. Matindi, no? Ang nagsasalita pa, nag-i-interrupt pa ang isang miyembro ng Makabayan Black na yung sila mismo hindi nagbibigay ng mga resibo sa kanilang mga ginagastos na pera ng bayan. No? Walang mga resibo yung mga yan eh. Ang Makabayan Black, lahat ng congressman. Nakita niyo po ba nagpasa ng mga resibo sa COA yan, mga yan, di ba? Certification lang. Kaya ang kakapal ng pagbumuka, lalo itong Makabayan Black. Kala mo nga, kasi pagka nag-imbestiga kasi ombudsman, pati po sila po pwede imbestigahan. Ganun po yun eh. Kaya galit na galit sila sa confidential fund. Kasi unang-una, ang confidential fund, unang tatamaan ang grupo po ng CPP, NPA, NDF. Sumusuporta po ito sa grupong iyon. Kaya sila po galit na galit sa confidential fund. Pero yung sinasabi nga ni Kamanong, kaya nga hindi nila madala sa impeachment. Kung ang ground lang po ng grupo, ang institusyon ng Kamara sa pangunguna po ng Speaker, ang gagawin lang nilang ground about sa confidential fund, impeachment, ito ang ground nila. Confidential fund, malabo pa sa sabaw ng puset. Mismong galing yon kay Franz Castro, mga katambay. Dahil mismong ombudsman na. Kaya nga po sila galit na galit eh. Masama ang loob ng mga, ang mga trolls ng BP Sara. Masama yung mga detractors po ngayon. Dahil pag hinawakan daw po ng ombudsman
sa pangunguna po ni Ombudsman Martires ay hindi raw po maganda dahil nga appointee raw po ito ng dating Pangulong Duterte, mga katambay. Di ba? Ibang klase. Pero yan po, napakaganda po ng pahayag ng Vice President kahit po sa nagiging problema po, talagang pamumulitika po sa Office of the Vice President, di ba? Nakita nyo po, nahandun pa rin po yung kanyang, kahit po siya isang Vice President na siya sabihin natin isang babae, pero nakikita po natin kahit po siya isang babae, ang Vice President, nakikita mo strong leader niya. Di ba? Daig pa ang pagiging strong leader niya sa Pangulo ng Bansa. Komento ng inyong lingkod. Komento ko. Mas strong pa ang pagiging Vice President kisa sa Pangulo ng Bansa natin ngayon. Hindi nyo ba napansin? Komento ko. Nakita nyo po ba? Ganyan po ba ang Pangulo ng Bansa? Meron po ba siyang strong leader? Di po ba? Wala. Kamanong wala nakikita eh. Wala po ako nakikita pagiging strong leader ng Pangulong Marcos. Pero sa Vice President, sa kanyang salita pa lang, makikita mo na talaga yung pagiging strong na kayang humawak, magpatakbo ng bansa. At susundin ito. At kayang sundin ng mga departamento, pati ang institusyon ng Kamara at Senado, kung ang isang Vice President ang naging presidente, ay susunod. Kaya siyang sundin. Pero ngayon, ano po nakikita natin sa isang Pangulong Marcos Jr.? Sinusunod ba siya ng institusyon ng Kamara, lalo ng kanyang pinsan? Di ba? Kaya nga nagkandaleche-leche ang kanyang administrasyon. Di ba? Nagkandaleche-leche dahil sa kanyang pinsan. Dahil nga iba ang tinatahak ng kanyang pinsan. Gusto maging maagang Vice President. Dahil nga po, yung kanyang unang plano nila na Plan A ay hindi nakalusot sa mga Pilipino. Yung balangkasin ng ating saligang batas, yung 1987, di ba? Para ilusot nila yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na magkaroon na ng Prime Minister at gustong magkaroon ng Prime Minister ang ating bansa. Hindi nakalusot. Kaya ang ginawa po naman ng yata ng speaker, trabahuhin naman po para pabagsakin ng Vice President at mawala na sa posisyon ang Vice President, di ba? At mag-take over na ng napakaaga sila. Dahil alam naman natin, pagka natanggal ang Vice President, mga kababayan, di ba? 2 lang po ang po pwedeng pumalit dyan. 3. Siyempre po, Senate President. At siyempre po, ang Speaker of the House. Yan, yung 2 po pala. Yung 2 yan. Yan po. Kaya sinasabi nga natin, mga kababayan, walang strong leader. Walang nakikita si Kamanong pagiging strong leader ng presidente natin ngayon. Kasi kung pagbabasihan mo yung pagiging presidente ng dating Pangulong Duterte, nakita nyo po, isang salita niya, sinusunod siya. Napapasunod niya lahat ang gobyerno, ang ating gobyerno. Pati institusyon ng Senado at Kamara. Napapatino niya. Kaya nga napakadami niyang nagawa na mabuti sa ating bansa kung hindi lang nagkaroon ng pandemya. Pero ngayon nakita niyo po, ang ating Pangulo, di ba? Ano strong leader diyan? Laganap ang korupsyon, droga, krimen. Nagkakagulo po ang institusyon ng Senado at Kamara lalo sa issue na ang ating bansa ay kahiyahiya na ang ating bansa sa buong mundo. Mga tambay. Sa bagay, pati naman kasi siya kahiyahiya sa buong mundo. Ang Pangulo kasi kahiyahiya rin sa buong mundo. Dahil siya pa lang ang nagkaroon ng issue halos sa Asia na pumutok na talagang siya sinasabi ni Cathy Binag na talagang durugista o drug addict o drug user. Di ba? Nakakahiya. Mismo siya. Kaya nga dito sa ginawa ng Vice President, mga katambay, yung pagiging strong leader, nakita niyo po, kahit na ginigipit ang kanyang opisina, nahandun pa rin yung kanyang suporta, lalo sa kanyang mga nagtatrabaho. Yung mga nagtatrabaho po sa Office of the Vice President, makikita mo yung pagiging strong leader, yung suporta niya. At nakita po natin talaga hindi niya iniiwanan. At ito po ang napakaganda na isang pagiging leader ng bansa sa ating bansa, diba? Isang ganitong klase na politiko. May paninindigan at may pagmamahal sa bayan. Kaya nagpapasalamat po ang Vice President sa kanyang pahayag, di ba?
sa mga sumusuporta po sa kanya. Kahit na kinikitil siya ngayon, napakaraming ginagawang issue at buti na lang, mga katambay, nandiyan ang suporta. Kasi kaya lumalakas at tumitibay ang Vice President kasi nasa kanyang majority ang suporta ng mga Pilipino. Yun ang nagpapalakas ng loob ng isang Vice President Sara Duterte. Yung suporta po ng mamamayan Pilipino. Kukunti lang yan. Yung sinasabing detractors niya sa mainstream media, konti lang yan. Mga politiko, konti lang yan. Yung mga bayaran sa social media, konti lang yan. Ikumpara mo sa majority na nagmamahal at sumusuporta at nagtitiwala sa Vice President. Mas naging popular pa ngayon ang Vice President. Bakit? Kasi nakita ng mga Pilipino kung ano lang ang nahita ng mga Pilipino sa Pangulong Marcos Jr. Nakita po, laganap ng mga korupsyon, di ba? Kaya nga po, ang mga Pilipino, karamihan po ng mga Pilipino ang sinasabing nabudol daw po ng pamilya Marcos ang mga Pilipino. Dahil sa lahat ng sinabing pangako, lahat halos walang natupad sa mga pangako. Kaya nga daw nabudol ang mga Pilipino, mga katambay. Tapos ngayon, buti na lang, meron tumayo. Hindi katulad ng DOJ. Ang DOJ, walang nakikitang problema, issue, korupsyon sa ating bansa. Di ba? Walang nakikita DOJ na mga issue sa pamahalaan. Ang nakikita lang po, puro Duterte. Pero yung pagpapatakbo ng gobyerno ng Pangulong Marcos, sarado ang mata dyan ng DOJ. Sa bagay, ano asahan natin sa DOJ Secretary? Si Secretary Remulla. Kung yung anak nga niya, nasangkot din sa droga. Nasangkot din di umano sa droga ang anak niya. Ano asahan natin dyan? Sabi ng mga Pilipino. Kaya nga, galit na galit at masamang-masama po ngayon ang loob ng mga detractors ng Pangulo, ng Vice President at mga trolls dahil nga hinawakan po ng isang ombudsman, Martires, ang issue. Dahil nga po, ang sinasabi nila, magiging bias daw po. Magiging bias ang magiging decision daw po ng ombudsman kay Vice President Sara Duterte. Paano magiging bias, mga katambay? Nakikita ng isang ombudsman, Martires, ang talagang totoong issue ng bansa. Nakikita po nila. Dahil unang-una, ombudsman yan. Mas mataas ang kapangyarihan nila sa DOJ, NBI, mga katambay. Di ba? Ang NBI po hawak na kontrolado ng DOJ. Di ba? At mas mataas ang kapangyarihan ng ombudsman. At nakikita ng ombudsman dahil nga ang pinagmulan po ng issue ay confidential fund. Ano po ba sabi ng isang ombudsman na Martires? Di ba? About sa confidential fund. Napakahirap mong ang confidential fund talagang confidential tapos hahanapan mo ng resibo at pinaliwanag niya yung mga resibo kung gaano ito kakomplikado. Di ba? Kaya nga po certification lang din ang ginagawa ng confidential fund. Kasi yung mga intel, yung mga uutusan mo na mag-iimbestiga doon sa mga kaso at yung tututukan mo katulad ng confidential fund ng Vice President. Ano tututukan ito? Makabayang Black, yung mga sinusuportahan ng Makabayang Black kasi tinututukan ng confidential fund ng Vice President. Number 1 yan. Yung sumusuporta, yung grupo, yung organization ng CPP, NPA, NDF. Tinututukan ng Vice President yan kasama pa mga terorista. Kaya galit na galit, gigil na gigil ang Franz Castro. Nakalkalin, hanapan ng mga resibo ng Kongreso ang confidential fund para malaman nila kung saan nag-iimbestiga, number 1, kung saan mga probinsya nakatutok ang confidential fund ng Vice President. Yun ang logic dun Saka ayaw na nilang makabalik. Kaya maganda po ito mga katambay kasi sa nakikita po natin, nakikita po na inyong lingkod, pagka po kasi ang humawak ay lahat po appointee ng Pangulong Marcos sa mga issue na ito, hindi po talaga magkakaroon ng justice o fair justice ang Vice President. Kasi nakita po natin,
Sa institusyon pa lang ng Kamara, wala pang investigasyon. Pero may konklusyon na sila. May konklusyon na nagkasala ang Vice President. Wala pang investigasyon, ha? Hindi pa nag-iimbestiga NBI. Pero ang mga congressman, sinasabi na sa publiko na dapat ng kasuhan at ang Vice President. At kumakalat na rin po sa social media na itinuturing na pong terorista ang Vice President. Wala pang investigasyon. Kaya nga nakapagsalita na rin ang Senator Bato. Kung talagang porsigido na mag-imbestiga NBI, mas mataas ang posisyon ng NBI, welcome naman sila magpunta sa opisina ng Office of the Vice President. Pwede sila mag-imbestiga ron, pumunta sila. Di po ba? Dahil Vice President yan eh. O pwede ka pumunta at doon ka magtanong at mag-imbestiga sa kanya. Di ba? Pero ang gusto mo, napakaraming trabaho ng Vice President. Nakita mo, nung nasa Basilan siya, nagpunta siya ng Mindanao at naghahatid siya ng suporta. Di ba? Kahit limitado ang kanyang budget, nagtatrabaho siya. Di ba? Tapos uunahin mo NBI na pinupolitika ka. Pinupolitika ka ng institusyon ng Kamara sa pangunguna daw ng speaker dahil nga sabik na maging Vice President. Di po ba? Kaya nga po dito mga katambay, walang sa tingin ko po yung mga ini-issue po nila na sinasabing threat at sinasabing pinaglabag sa na maraming nilabag na batas at sinasabing napakaraming ninakaw at maling paggastos ng pera lalo sa confidential fund. Ayan. Pinaliwanag na mismo ng Ombudsman Manuel o Samuel Martires, ni Ombudsman Martires. Pinaliwanag niya na ang issue about sa paggamit ng confidential fund. Kaya po dito, napakaganda po nito. At yung syempre po na talagang ngayong pinanggigigilan nila, yung threat daw, meron ng mga assassination na sinasabi po, lalo po sa mainstream media. Napakarami po na never sinabi ng Vice President na direkta niyang papapatay ang tatlo. Never niyang binanggit yun. Di ba? Ano ang sinabi niya? Kung sasama ng loob niya kasi kung may mangyari na sa kanya at kung mamamatay na siya, huwag naman sana. Kaya napakaganda po na ombudsman na po ang mag-imbestiga. Tatahimik na po lahat yan. Tahimik po yan. Mawawala na po ng issue yan pagka ombudsman na po ang pumasok, mga tambay. Lalabag na sila sa batas. Pagka pinakailaman pa nila ang investigasyon ng ombudsman. Di ba? Kaya matitigil na mga yaw-yaw niyan. Yung mga sobrang exposure. Kasi sobrang exposure na sila sa mainstream media. Hindi mo napansin? Ang kapulisan, napaka-sobrang exposure na. Ang kapulisan. Hindi man lang nagtatrabaho ang kapulisan pagkadating sa threat sa buhay ng Vice President. Hindi nila alam na nanganganib na ang buhay ng Vice President. Ibang klase itong mga ito. Di po ba? Mas tinututukan nila ang sinasabing salita ng Vice President na tinuturing nilang isang napakalaking threat na at sa bansa. Ibang klase, no? Ibang klase. Bukod tangi, palibase, meron nga nagkakaroon nga ng biases, di ba? May kinikilingan kasi nga sabi ng mga Pilipino, pagka may kinikilingan, malaki daw ang pakinabang. Di ba? Nakita nyo po, lahat halos, pati DOJ, NBI, magkakasama. Iisa lang ang direksyon. Iisa lang ang direksyon kasama institusyon ng Kamara. Iisa direksyon. Parang ang direksyon, naka-script. Kailangan siraan ng Vice President. Good luck na lang po. Ayan, salamat po at nanghimasok na po ang ating ombudsman sa mga issue po na nangyayari po sa opisina ng Vice President. Kasi nakita rin kasi ng Vice President, uulitin po na inyong lingkod, nakita rin po kasi ng ombudsman ang nakakahiya at kapalpakan na po na nangyayari sa ating bansa. Nakakahiya. Kasi ang nangyayari po, nakatutok na hindi naman po ito dapat tutukan. Confidential fund. Nakakahiya tayo sa buong mundo.
Tinututukan mo yung confidential fund, hinahanapan mo na korupsyon, ay confidential fund. Di ba? Naidagdag lang ito, di ba? Tapos idinagdag pa nila yung pagiging threat. Ibang klase. Mainam yan. Nagpapasalamat si Kamanong at pinanghimasukan na po ng Ombudsman ang issue po ng Office of the Vice President at syempre po ni Vice President Sara Duterte. Hintayin na lang po natin at masama ang loob. Sobrang sama ng loob ng mga detractors po ng ng ating Vice President, mga tambay. Masama ang loob. Hindi pa nag-iimbestiga si Ombudsman Martires, pero meron na po silang judgment. May judgment na po sila kay Ombudsman Martires. Talagang napakarami na po nilang sinasabi sa social media na biases. Appointee dati yan ni dating Pangulong Duterte. Good luck na lang sa inyo. Hindi ganyan ang batas. Hindi ganyan ang batas ng panahon ni dating Pangulong Duterte. Sumusunod sa batas. Ngayon, mukhang may pinoprotektahan ng batas. Yata. Maraming salamat po mga tambay sa mga nakagusto po ng ating maliit na Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kabayan. Sa muli po, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.